kakapasok lang na balita, 'di ba? Ito oh, ayan. Ay, mali. Nasaan ba? Ito, ayan. Actually, may 5 oras nang pumasok yung balita na yan, eh. 'No, dahil kakatapos ko lang mag-live nung, lumabas ito, kaya sabi ko mamaya na lang madaling araw yan. Ano po ito? Just in, hindi makakadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee bukas, October 22. Naku, sayang. Akala pa naman natin, makikita na natin. Akala natin matutunghayan natin, no? Yung sinasabi ng mga DDS na ano, sinasabi ng mga DDS, nako, mukhang mali yata itong ginawa nilang pag-imbita kay dating Pangulong Duterte. No? Babalentong lahat sila kay Tatay Digong. Pag yan nandoon na. Yung pala mga bossing, yung sinasabi dito, ito, yung sinasabi dito ng dating Pangulo, ayan, I will not back down. I will answer them all. And I have much to say to the public. Hindi pala mangyayari. Di ba, Ma'am Pelma Kabata? Eileen Ganituen? Eliezer Valdez? Hindi pala mangyayari ho, mga kababayan. Pero doon sa mga naunang mga vlogs ho natin, nasabi ko na yan Nasabi ko na yan, malabo na a-attend yan. Baka kaya lang niya nasabi na siya ay a-attend, pupunta, dadalo sa pagdinig na yon. Kasi ho, mga kababayan, tumatakbong mayor. Para pampabango lang ho, mga bossing. No? Maisip ng mga taga Davao, si Duterte na tumatakbong mayor kasi si Baste mahina. Kaya si Duterte, kaya si dating Pangulo ang magme-mayor. Kaya a-attend. Kasi alam niya kung ano yung totoo. Isisiwalat niya kung ano yung mga katotohanan. Handang harapin yung mga reklamo sa kanila. Yan si Pangulong Duterte. Kaso po, dismayado din. No? Biglang meron hong dahilan, mga kababayan. Biglang hindi na maayos ang lagay ng dating Pangulo. Sabi po nung attorney, na si Martin Delgra III, considering his advanced age, bigla na pong nag-usap, bigla na pong yung edad na ang pag-uusapan. Pagka yung nasa mautog, kung ano-ano ang bakbak sa ating Pangulo ni PRRD. Pag po yung mga hearing na, yung mga press conference nila, kung ano-ano po yung mga sinasabi, malakas at maayos. Tapos nung sinabi niya, I will not back down, I will answer them all. No. Di pinadalan siya ng pangalawang imbitasyon. May sakit na po. May sakit na po. May karamdaman, hindi maayos yung kanyang pakiramdam. Pero kumbaga, hinighlights nila na gustong-gustong umattend sa hearing ng aking kliyente, sabi ni Attorney Martin Delgra. Ngunit subalit, masama po ang pakiramdam niya. Ina-expect na din po natin yon, mga kababayan. At expected na po natin na magdadahilan po yung mga yan. Basahin ko ng tuluyan. Considering his age, considering his advanced age and the several engagement he had to attend, busy na. He is currently not feeling well and is in need of much rest. Biglang naging busy, biglang madaming pupuntahan, tapos ngayon, kailangan na lang magpahinga. Sabi ko po sa inyo no? May nagsabi sa akin, may nag-comment dito dati. Sabi, kapag kasi Duterte, si PRRD hindi umattend diyan sa hearing na yan at nagdahilan at nagsabi sila kung bakit sila hindi dadating, dyan daw natin mapapatunayan, mga bossing. No? Dyan daw natin mapapatunayan na yung tapang daw po ng mga Duterte pang press conference lang daw po. Kapag kayong usapang duelo na daw po, mga kababayan, hindi na daw po pupunta. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, biglang nagkasakit. Nung, di ba, interview siya, habang pinapakita ito, yung I will not back down, habang pinapanood natin, matapang
Ano nangyari? Naiba na. Sabi ni Julito Tamborero, mga Duterte, sinungaling. Kasi at bangag pa, may sayad sa utak, mga Duterte. Naku, sabi ni Julito. Galit na galit sa mga Duterte. Sabi ni no one else, si dating Senator Enrile, umaattend sa mga hearing. Wala, panis. Ano? Panis. Sila din po ang humiling nito eh. Di ba? Sabi, hindi ako ma-attend kasi wala namang padalang imbitasyon sa akin. Di ba? Pero ako naniniwala ho ako doon mga boss. Yung padalang imbitasyon na yun. Kunyari lang yun. No? Kunyari, hindi natanggap. Style Maharlika yun. No? Yung tipo bang, kinasuhan daw po nila ako. Wala naman ako natatanggap na sabpina. Yung pala, iniiwasan. Yung pala, nagtatago. No? Para hindi makuha yung sabpina. Para kunyari, wala kaming natatanggap na imbitasyon. Yun. Pinadalan ho ng pangalawang imbitasyon para masigurado. No? Eto na ha. Isinapubliko na din po, mga kababayan, yung imbitasyon. Isinapubliko para ano? Para malaman ng sambayan ng Pilipino na ipinapatawag namin talaga yan. No? Ipinapatawag namin talaga yan. Kasi nung mga nakaraang linggo, mga kababayan, sabi ang Quadcom takot ipatawag si Duterte. Ang Quadcom takot kay Duterte. Yan, pinadala na pala ng imbitasyon. Kaso tinataguan lang ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Yan. Ang ginawa ng Quadcom, padala ulit tayo, isa-publiko na natin para alam ng mamamayang Pilipino na talagang ipinapatawag natin to. Kaso nga po, mayroon na pong sakit. Hindi na po maayos ang karamdaman. At napaka-short notice daw po, mga kababayan. Basahin na natin to. Just in, hindi makakadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa duelo ni Carbonell. Iba yun. Hindi makakadalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Umurong ang Golteb. Ayon sa kanyang abogado. Dinagdag ko lang yun, yung umurong ang Golteb. Yun naman talaga. Urong ang bayag. Ayon sa kanyang abogado, bukod sa short notice, ay hindi rin maganda ang pakiramdam ng dating presidente at kailangan magpahinga. Sabi ni Shiro Kansaki sa akin, Boss Mark, dapat yata magpahinga na ng tuluyan si dating Pangulong Duterte. Wag. No? May ICC pa daw. Kailangan humarap muna daw sa ICC. Ikaw, Shiro Kansaki, nagmamadali ka. Sa ICC muna daw. Di ba? Paano yan, mga boss? Ready pa naman yung mga DDS na mga vlogger. Ready, sabi nila. Eto na ang hinihintay na pagkakataon. Matagal nang hinihintay ng dating Pangulo to. Ang umattend siya sa Quad Committee para masabi, maipagtanggol ang kanyang sarili. Gigisahin daw yung mga congressman. Yung pala, wala. Hindi naman pala lulutang. Hindi naman pala sisipot. Mas mananaig po pala ang kaduwagan. No? Sabi ni Frank Gaspar, yung matapang na duwag, pang-dekorasyon lang ang tapang, ang solusyon, bigyan ng pera yung attend, mabilis pa sa express. Darating yan, basta pagkakaperahan, no problem. Darating yan. Tingnan nyo ho. Alam ng taong bayan kung ano yung diskarte nila Sabi ni Eduardo De Vera, wag naman ipakulong muna natin. Wag na muna daw mategi, ipakulong muna daw. Di ba? Parehas kami nang iniisip na magpapahinga na. Sabi ni Felma Cabato.